Lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIC. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang Miyerkules na umaga po sa atin lahat. Ito po inyong programang Karambola sa DWIC August 27, 2025. Ito po inyong kaibigan Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si paring Naku, hindi kami kumpleto. Conrad po ay mayroong konting karamdaman. Medyo masama ang kanyang boses kapon. Right, pinapahinga niya. Magpahinga Pinapahinga. ka, paring Conrad. At mahirap na yung panahon ngayon. Lalo ngayon, ang tindi ng ano ngayon, ha? Ang daming masamang katawan, etc. Kahit ako, medyo minsan namamalat ako kagabi. Parang merong virus na lumalabas. No? Mapapanood at mapapakinggan po na kami sa ating news website www.dwic882am.com at ang aming app na DWIC 882 sa iOS at Android. Ang bilis ng ating ano. Ang bilis ha. Kahit ako nahihirapan. Live din po tayo dito sa ating nasa nawala na. Ang bilis mag-scroll eh. Huwag na itong kalimutan mag-follow at mag-subscribe. Diyan po tayo sa Nationwide Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWI News TV. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV, TV Plus at GMA Aboard the Back. Ayun. Yan. Yan. Good morning po. Good morning. May babatiin ka ba, pare? Medyo maulan-ulan, hindi maintindihan eh. Hindi maintindihan Ibang sitwasyon natin ngayon, parang at talaga naman ibang-ibang ating panahon ngayon. Kahapon po, nagkaroon ng flash report. Hindi natin,
katatapos lang na ating programa nun, ano? Oo. Right. Pero teka muna, meron na akong babatiin, bro. Sana, nakausap ko kahapon. Yes. Ewan ko, kilala mo to, bro. Meron tayong kaibigan, ex-mayor to ng Victoria, Tarlac. Oy! Si Jenny Guiam. Mm. Oo, pero ngayon, iba na ang mayor ngayon sa Victoria, Tarlac. Alam ko, si Mayor Rex Villa Agustina. Oo. Mm. Pero at saka Vice Mayor dyan, si Tristan Tammy Guiam. Anak ni Jenny yan. Si Jenny yung dating mayor ng Victoria, Tarlac. Congressman nila si Christian Yap. Oh, isang grupuhan yan. Grupuhan ng mga yap. Yan. Ayan, oh. Pero kaya si Jenny. paring Jenny, kaya ako kausap kasi sabi nga niya, pabibisitahin niya ako ron, bare, dahil di ba, property real estate editor din kasi ako sa isang pahayagan. May ginagawa silang industrial estate. Doon sa Victoria, Meron. sa Tarlac. Para makatulong sa labor, employment, at may agribusiness din, bro. Yung kabisado yung mo yun? Victoria Tarlac. Oo. Ano yan yung Ilocano portion Okay. ng Ilocano half ng Tarlac. Ay, Nandyan sige. yung mga grupuhan na yan. Ayun. Yung distrito na yan. Ganon. Distrito yan na matagal ni Apeng. Sige. Apeng Yap. Jenny at Congressman Christian. Oh, Bisita kami ni Kong Jonathan. Pupunta kami dyan. Pupunta kami Oo, dyan. ihanda nyo na ang dapat ihanda. Pinakbet. Pinakbet, ayan. Dahil yan palang Ilocano area ng, sa Victoria, ng, Tarlac, Tarlac. Industrial Estate. Ginagaya, Kasi congratulations. So, Ang Tarlac, melting pot. Oo. Tagalog, Kapampangan, Totoo. Ang ganda bumisita dyan, Ilocano, Aliwalas. So. Yung mga distrito dyan na paghahati. Pero ngayon, Malayo ba dyan yung mga big real estate development ng Aboitiz at Ayala? Malayo. Nasa Papasok Hacienda. ito eh. After Tarlac City, papunta doon. La Paz, yung mga Okay, sige. yan yung mga area na yan. Very good. Victoria. At maganda yan. Agribusiness, maganda Agribusiness, yan. oh. At saka, yung sinasabi ni Mayor Jenny, malamang-lamang mapag-usapan yan yun sa industrial estate. Right. Tinatanong ko nga sa kanya, sino na ba mga locator nyo? At sir, nandun pa lang kami sa they've just nagsha-shovel at breaking ground pa lang sila. Alam mo, ang maganda ngayon, parang Joel, yung mga LGUs mismo ang nagsusumikap. Which should be. Which should really be the case. LGUs. Which should really Hindi be the yung case. binabypass sila pare ng DPWH. Hindi binabypass na naglalagay na lang basta ng mga projects hindi Proyekto, naintindihan ng mga LGUs. Ngayon po siguro ay magkakaroon ng mas balancing pag-aayos lalo na sa mga proyekto napaka-importante para sa ating bayan. The LGUs naman have the capability to do this, di ba? Palagi nga natin sinasabi, diyan dapat nag-uumpisa yung ating pagsisikap, pag-aayos. Kasi sila nandoon eh. Sila ang magmamalasakit sa kanilang mga bayan-bayan. Both in industrial development, agribusiness, services like health, at di ba? Lahat na. One good example of a very progressive leadership at saka talagang masigasig na pag-aayos. Bayambang, Pangasinan. Okay. Good morning, Mayor Cesar Bayambang, Quiambao at siyempre yung kanyang puting may bahay. Mayora Minya Quiambao. Alam mo ba, nagkaroon sila ng 100 hectares na mixed use. Meron silang industrial park, meron silang hospital, meron silang services, meron silang mall, kompleto. Mixed use, that's the key phrase Mixed there. use. So magandang programa nila doon at tuloy-tuloy ang kanilang kaya ako nababanggit parang Joel yung Bayambang sapagkat magmula nung nag-umpisa diyan si Mayor Quiambao ay talagang tuloy-tuloy ang kanilang pag-aayos at paglilinis, pag-aayos ng Bayambang. At naging very progressive town to. Magiging city to eventually. And then, doon din ang magiging research and development hub ng ating Sky Mobility. Ayun. Yung mga train, Skypad at saka yung monorail.
magiging... So high-tech ang habulan ni Oo. Mayor Raquel Bautista. High-tech ang ginagawa niya doon. At napakaganda yung... Yun. Yun ang tinatanong ko sana, Mayor Jenny Gia, ano yung future activity. game plan natin dyan sa industrial estate nyo sa Victoria, as well as yung acreage, hindi ko natanong yun, yung hectare. Oo. Ilang kaya yun? Ilang kaya yun? Jenny, next question. Next tatanong ko question. sa'yo. Imbitahin natin one of these days si Mayor. Pero yun, yung kay Sabayambang Nueva Ecija, Hindi, Bayambang Pangasinan to. Pangasinan pala, Mabigat to. mabigat ang At saka meron silang bamboo plantation doon. Aba, yan din. Alam ko, binablalak din nila sa Tarlac yan. Yan, Oo. yan. Lalong-lalo na doon sa kay dating Mayor Oo. Bengoy. Right. Hindi, kaya nga consultant niya dyan, hindi mo na itatanong. Yung kapatid ko, si Juan Laksamana, ano yan, Importante architect yan yun. mula sa Malaysia. Malaysia. Now, bamboo, Importante advocate, yun. expert. So Malaki yung they're bamboo working on that. plantation Oo. sa malaki yung bamboo plantation sa Bayambang. Ang maganda pati, nihahaluan nila ito yung gustong-gusto mo kung Jonat na hindi tayo kukumpit dun sa mga bamboo flooring na ginagawa sa China. Talo tayo. Talo They tayo. will do yung design Yes, natin. Merong yes. tayong distinctively Filipino design na pwede nating ilako sa Europe, sa US, Yes. mga ganun, sa Kailangan markets na lang ganun. maging maayos yung ating Which brings me to the at next question. Mabuti mga good news muna tayo kung Jonathan. Paano ang workout niyan with the DTI, Design Center of the Philippines, DOF? Di ba, dapat, kung ang LGU ay gumagalaw para sa mga dapat ganyan, gumalaw paano din ang coordination niyan? Kasama ba sila DECGO dyan? Mga Dapat ganon? kung ako sina Secretary Go at saka Secretary Uh, Roque ng Roque DTI. ng DTI. Abay, ngayon pa lang, kakausapin ko na Diba? sila. At sasabihin ko dun sa aking regional officer, Oy, huwag niyong papabayaan itong grupuhan na ito. Ayusin The ninyo reason I asked that, Kung John, kasi this is where yung lagi nating pine-press release nilang pledges Oo. ay natatranslate into actual investments, locators, Model labor, employment. Oo. Model na ninyo itong sinasabi natin na harmonization Yun. ng programa, local at saka national. Ito, magaganda ito. Halimbawa, sa Victoria, ayan, siguradong sasakupin na niya yung other towns dyan. Oo. Later, siya magiging sentro Okay. ng workout hub, na yan. pagiging hub. Hub, Oo. magiging hub. Para sa Bayambang, hub na yan nung distrito nila, yung 4th district. Oo. Ayun Kasi nga. I'm sure, yung mga LGU, kailangan naman nila ng tulong from national, Definitely. pati yung DepDep natin na ayan, may kasama yan. Importante dapat. yun. Importante yung mga yan. Kasi yun ang Importante. ano ko sa lahat ng ayoko, palagi natin pinag-uusapan, press release dito ng certain billion pesos worth of pledges or million dollars worth of pledges. Nasaan yung translation yan into actual, di ba, investments in the regions, Yes. in the provinces. Dapat ayusin natin na mabuti yan. At dapat, pinapalabas natin na mabuti yan para yung mga ibang LGUs, they will Right. be properly inspired Right. at maayos na mabuti yung kanilang gawain din. Because creative ang mga LGUs natin eh. They At know saka, what needs yung to be sinabi done. mo kung John, at hindi rin na one size fits all o ala hot pandesal theory. Kung saan ang key, ano tawag niya? Key production areas. production area mo. Bigas to, coconut dito, to, yan. Doon ka Magre de cacao to. mag-concentrate ka doon. Oo, ganun. That will be your main attraction. Kasi from that, makakakuha ka na ng iba't iba pang mga services associated with that particular product. Right. Yun ang importante dyan. Kaya mga kababayan, wag natin kakalimutan, ayusin natin ang ating pakikipag-ugnay at pagboto ng mga local government units, Kasi dyan mga nagsisimula. opisyalis natin sa lokal, lalong-lalo na. Huwag ho tayo masyadong gaanong nakaka-concentrate dito sa national, although dapat din maayos ang ating pero yung lokal, kasi sila mas immediate pati Oo. paring Joel ang impact Nila sa Whether it is positive komunidad, or negative. Sa economy, oo. Kasi yung mga iba nagkakaroon ng negative na pag itong bayan na ito napakagulo dito sa bayan na ito, walang pupunta doon. Pero pag sinabi itong bayan na ito magaling ang leadership, maayos ang kanilang pamamalakad, etc., pupuntahan yan, puputaktahin yun. Walang Precisely. immediate yun. Hindi mo na kailangan ng press release doon. Mismong mga tiga doon ang magsasabi, pumunta po kayo sa bayan namin kasi ganito po kami. They will be proud. The citizenship will be proud. Napag-uusapan lang natin sa Tarlac, diyan kila Mayor Bengoy, na
Yung bang, okay, away from the industrial development area, I do know for a fact they're really going big on tourism, pero a different kind of tourism. Tourism na environmental, Oo. walang Friendly. nakakasira sa Ecotourism yan. ecotourism, glamping, pero luxurious pinupuntahan kasi madali nang puntahan. Then yung infrastructure nilalagay nila doon. Yeah, But dinidevelop kung tourism ka, nasisirain mo lang yung kapaligiran, yung Ay, environment. wala. Ayaw nila, Mayor Bengoy niya ng mga ganon. Doon kayo pumunta sa iba. Oo. Doon kayo sa Bohol. Hindi naman. Magwa-workout natin dyan. Doon kayo sa Pero, Bantayan, ano yun, yung bago? yung Bantayan Island. Bantayan Island. Mamaya pag-usapan natin. mamaya pag-usapan natin yan. Medyo pumihirit yung developer ng Bantayan Island. Ano Two sinasabi things. niya? One, wala naman daw sa ECC yung zoning, Yung height, restriction. Two, basta meron pa meron daw wala sa ECC, but ngayon na ini-implement. Oo. Now, is that true? Of course, an ECC and everything, merong maliwanag doon. Yung ECC is supposed to be a planning guide. Yeah. So nakalagay doon. You have to work it out. And then if hindi nagsabi So, yan i-lift daw ang yung ano ba yan? Yung TRO, cease and desist? Cease and desist yata. Hindi, pero I kung- wouldn't know. I want to see the ECC. But Yes. usually, parang sa ano meron nakalagay doon. And if the ECC did not even mention anything about that, medyo medyo napagkukulang. nagka-problema tayo. nagkukulang. Ibang usapan naman Ibang usapan sa yun. DNR yan. DNR na yun. I But in see. the meantime, Yeah. siyempre parang Joel, Ang balita ngayon, medyo pare. mabigat. Mabigat. Ito, plus nga kahapon plus report na bigla maraming tao. Pero ngayon na pag-uusapan natin ito, Yeah. yung pagpalit ng chief ng Philippine National Police magmula kay Police General Nick Torre at naging OIC, Officer in Charge ngayon ng Philippine National Police, si Police Lieutenant General Nartates. Nartates. Oo. Yung iba nagsasabi, bakit OIC? Ganun ho yan. Kasi iba ho yung promotion dyan at saka iba yung designation. Yung promotion, yung halimbawa sa PNP, iisa lang po pwedeng magkaroon ng 4 stars. Dyan po si General Torre. Okay. Habang hindi siya nagre-retire, for example, nagre-resign o kaya napalipat sa ibang posisyon, ay he maintains that particular rank. So si Lieutenant General Nartates, although siya ngayon ng PNP chief, is only a 3-star rank officer of the Philippine National Police. Siyempre maraming nagsasabi, bakit naman ganun, ganito, ganyan, etc., etc. At gaya po ng binanggit ni Secretary John Vic Remulla, wala pong paglabag sa batas, wala hong kaso si General Torre. Nagkataon lamang na ang naging issue sa kanya, insubordination. Insubordination, Oo. matinding Matindi yan sa military at saka sa police. military scenario at police Saka scenario. sa police. Hindi ka nasunod sa Hindi ka utos. nasusunod sa utos. Nagkaroon ng medyo hindi pagkaintindihan tungkol sa papel ng National Police Commission at saka papel ng PNP chief pagdating po sa balasahan ng mga tao within the PNP. Ang sinasabi ng NAPOLCOM, at a certain level, grade level, kailangan bago ka mag-implement ng balasahan, ipinapaalam mo rin sa NAPOLCOM. Kasi ang National Police Commission, yan po ang pulis ng mga pulis. Yan ang sinasabi natin. Yan ang disciplining authority ng So parang ang Philippine sinasabi National mo Police. si General Torre hindi nagpaalam. Parang ganon. Yun ang lumalabas kasi, Pati kay PBBM siguro hindi nagpaalam. well, we don't know We don't know. Basta ang sinasabi doon, sana sumunod kayo, General. Although you are the chief of the Philippine National Police, there is such a thing as a National Police Commission, of which you are a member. Member siya, automatic, ex officio member ang PNP chief dyan sa NAPOLCOM. And the NAPOLCOM provides the policy, what needs to be done, etc. as far as the police is concerned. Because it is a civilian authority. It's, for all intents and purposes, it is considered a bureau. It's considered a bureau under the DILG. Para rin yan yung Armed Forces of the Philippines, although they report directly to the President more often than not.
the Armed Forces of the Philippines is considered the bureau under the Department of National Defense. So merong Okay, yeah. dapat pagkakaintindihan yung Yeah, Secretary yeah. of Interior and Local Government at saka Philippine National Police, and the Secretary of Interior and Local Government works through the National Police Commission, being the ex-officio chairman of the National Police Commission, of which the Philippine National Police Chief is a member. Siguro ang akin lang dito para sa ang tawag dito yung for the sake of optics. Yes. Let us kasi put it biglaan that to way. kahapon Biglaan Maraming na. taong nagulat. And tingnan natin yung konteksto. Itong isang taong, from out of nowhere ay naging chief ng PNP, 3 buwan pa lang. But before he got there, marami siyang nagawa na Challenges, the challenges. na He overcome. nagawa niya na sa utos ng administrasyon, ginawa niya at nakatulong siya ng malaki actually. And now we have this. Now one could see na sana yung optics could this not have been handled in a less embarrassing way or hindi ganun Kabiglaan, bigla. kabrusko. Ika nga isang maliit na memo lang. Parang hindi kasi it came to a point. Kasi Tapos by the way, excuse me, bago ko tapusin yun, now we have a piece of news na they are mulling over, the administration Another mulling position. over isang posisyon na maging SAR siya ng flood, isang commission na mag-iimbestiga ng flood control projects anomalies. Aray ko, di ba? Biglang ngayon meron kang i-offer, isa pang non-existent position. executive order lang yan. Executive order. So, para bang hindi maganda yung optics, bakit hindi Dapat ang sinabi siguro, Dave! Si Dave Gomez. Dave, Secretary nilagay naman Gomez. natin sa doorstep ni Dave to. Oo. Di ba yung proseso? Secretary Dave, alam mo, kung minsan, as far as statement, especially of this kind of statement. I mean, naintindihan namin prerogative ng Yes. presidente to at Yes. merong mga galawan within the administration. They may be privy to Yes. information na hindi Now, natin we don't alam. know, Di we ba? don't know. Ganun lang yun But it could have, in so far as the public is concerned, it could have been, yung sinasabi mo Handled parang Joel, better, oo. it could have been handled differently. Okay. So, naintindihan natin yon kasi siyempre, pagbiglaan, siyempre taong bayan na pagbiglaan kasi ibang nagiging reaction. Pero as things stabilize, makikita having natin said yan. Kasi yung sinasabi, nagkaroon daw ng timeline nito Okay. August 5 or thereabouts. Matagal na. August 5 In a or way, thereabouts. matagal Parang na. nag-issue ng memo si General Torre na nag-shuffle. Sinapol niya. Nag-shuffle. Si General Gan, ano ba? General Nartates, etc. Yun, Lahat. yun, ganun, It's a basta major shuffle of senior officers in the Philippine National Police. Subsequently, nagkaroon ng memorandum ang National Police Commission. At ang sinasabi, ibalik mo sa dati. Okay. Do not do that. Because there has to be a process May proseso by yan. which mag-shuffle ka. Naintindihan ko yan. Especially of third Napol- level oo. senior officers. Hindi nangyari. Nag-issue siya ng press release pati, ng statement. Inaayos na yan. Inaayos na yan, pero- Dismissibly. medyo Inaayos na yan. ganon. Eh, Parang ganun na nangyari. So, it came to a point na, parang hindi ka na nagiging kasama dito sa operasyon within the Chain of within command. the chain of command or something like that. 'Di ba? Hindi pwede 'yan. Kailan natin baka maulit ito, I agree with that. tuloy-tuloy, Kasi etc. magiging etc. president. Mahirap 'yan. Mahirap yan. Again, as you said, parang Joel, yes, we understand yung issue of insubordination, etc., not following orders, etc., etc. Pero it could have been done Maring in a naayos pa to. manner. Na hindi makakasakit sa imahe Oo. ng presidente. Kasi ng to be fair about it, General Torres has been doing a good job. By the way, Kong Jonat, there have been naman lalo na sa social media lumalabas na he had been arrogant, May meron ganon, pang may ganon. dumating siya sa Tugigaraw yata na grabe yung entourage niya, Oo. although minsan yung mga video yan na na-edit May mga But what I'm saying, lumalabas na, di ba, na nag-iba in other words. Kasi dating ni General yes, Torre. Oo. previously ang kanyang imahe siya,
common, very common Oo. tao, maano siya sa taong bayan, etc. etc. Pero once in power, parang lumabas na ganon. Yun ang sa social media. Sa social media. We Because he don't had know. always been, by the way, a purveyor of social media. Mahilig din siya. Mahilig siya. Mahilig, nagtitiktok pa nga yan. Mahilig siya. Magbo-boxing nga eh. Magbo-boxing pa nga, yung mga ganyan. So, Yung mga he's not a guy Common, who shies against the limelight. Hindi siya Meron ganun. siyang ganon na persona dyan sa Pero when ganyan. push comes to shove, parang kung Jonathan, ayan, yung proseso na sinabi mo, yung mga balasahan, NAPOLCOM, chain of command, when push comes to shove, this ends really on the desk of the boss, Yes, of ng the boss. presidente. And I was thinking kasi mangyari kung ganyan si General Torre, yung bang sabihin natin, there's a saying, sino ba kung nagsabi nun, he may be a son of a bitch, but Yeah. he's our son of a Son bitch. Mukhang hindi gano'n na nangyari. Yung presidente, sige, anuhin nyo na yan. It came to a point kasi na parang ano na, Uh, gaya nga let ng him sinabi go. ng best friend mo, Oo, sino? si dating Interior and Local Government Secretary Rafi Alunan. Ah. Ang sabi ni dating DILG Secretary Rafi Rapi Alunan, yun, parang Rapi yun. gross insubordination. Gross. So, insubordination na gross. Oo, matindi. That's really bad. Oo, yun ang kanyang description dun sa People have been not ganyan Oo. for less offenses. Oo. In other words, it came to a point na, iba na nangyayari ngayon. Bakit ganito na? Parang ganun. Para rin yan in corporate life. Lumalabas din yung ganun. Well, again, kung pupuntahan mo ang corporate life, ang pagtsutsugay, walang problema yan. Bang! Pagka masama ang dating mo to certain people, especially certain people around the boss, Tapos ka. the writing is in the Is wall. in the- But very seldom yung ganyan biglang memo, pak, sabay. Then may susunod lang kinukonsidera ka para sa isang posisyon na executive order gagawin namin. Para bang, teka muna, di ba? Parang, Matapos mo akong... yun lang sinasabi namin paring Dave, yung optics, yung proseso na kung paano narating Sana tayo naman dito. yung the narrative could have been... The narrative could have been could have better. been... Yung script, mas maayos-ayos sana. Yes. Kasi ito, dahil dito natulak yung ibang balita sa na Out of the way. out of the way, mga flood control, mga corruption and all that. Although nandiyan pa rin yan. But, di ba, ibang nakakagulat. Kahapon pag lahat ng makausap ko yun, at tinatanong ko, may alam ako. Teka muna, nagulat din kami, patapos na yung karambola patapos na yung kahapon. programa namin Lumabas yung balitang yan Maraming ganyan ngayon na nangyayari sa gobyerno, parang Joel, at malamang sa hindi. Malitong si Sino? Cito Beltran. Ano sabi ni niya, Sito? Torre walks the plank. He didn't even walk the plank. Sinipa na lang siya palabas, papahulog ng barko. Sinabi niya, walks the block? Walks the plank. Ang walks the plank, kasi nung panahon nun sa mga pirata, Yes. kapag meron silang tsutsuging na huli nila, o kalaban, o anybody, internally, tatali nila, tapos medyo pinipiringan pa mata din, tapos may Mayroong espada, pang. ganyan-ganyanin ka, hanggang lalakad ka ba sa plank, nandito sa may barko, hanggang mahuhulog ka sa dagat. Walk the plank ang tawag doon. Dito sa atin, hindi nag-walk the plank si Torre. Nandun pa lang siya, walang Pinipiringan pa lang siya. Pinipiringan pa lang siya, biglang tinadyakan na siyang palabas. So yun ang sinasabi namin, parang Dave, parang the optics, the matatagalan to. optics. At ginagamit ng mga kalaban ngayon. Siyempre. Siyempre. Ano ba yan? Ano ba yan? Parang ganun, parang napakawalang naman ito. Ganun. Maraming ganun na sitwasyon. Pero, From buti nga to ano ba yan? divided. Divided. At lahat, Depende hindi kung pwede sino yung mga kausap ganyan. mo. Pagka-presidente, prerogative ng president yan, etc. Pero, there are certain things that could have been handled. Yun lang naman. Handled differently. Yun lang Ang oras natin. natin, alas 8:31 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Samara, si paring Conrad Manal. Okay. Ay! Medyo masama Bukas pakiramdam. siguro Bukas natin yan, makakasama. nandito na daw siya bukas. Nandito na siya Papahingahin bukas. niya yan. Oo. Siyempre, tuloy-tuloy po ang investigasyon dito sa ating flood control mess. Ang sabi nga, mess. More than a mess.
napakalaki ho kasing napag-usapan dito sapagkat unang-una napakalaki pong bayarin ng taong bayan ang nalustay Oo. dito sa mga hindi naman napakatinding paggawa ng flood control projects na kailangan natin. Importante po sa atin yung flood control projects na yan. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin 22 typhoons ang dumadating sa Pilipinas every year. At the same time, siyempre, napakarami po na 18 river basins, paring Joel. Ang dapat natin asikasuhin. Pag sinabi po natin river basins, napakalaki po ang impact niyan sa pamumuhay ng ating mga kababayan. All over the country. All over the country po yan. Kaya napaka-importante yung pag-aayos nitong flood control projects. Hindi lang ho kasi flood control ito. Pag sinabi natin flood control, hindi lang ho public works project ito. Ito po ay pag-uusap tungkol sa greening pagdating sa taas. Kasi yung flood waters, magagalis sa taas yan eh. Eh kung Sa mga kabundukan natin, yung kabundukan natin, hindi natin naalagaan, di problema yun, malaking problema yun. Pangalawa, yung tungkol dito sa paglalabas, pag-aayos ng tubig na yan, galing sa taas. Yan yung mga landslide, etc. at lahat. Kaya kailangan natin ng mga maayos na daluyan ng tubig na yan. Kaya nga meron mga rivers na ayos natin, i-desilt, i-dredge kung kinakailangan. Tapos yung carrying capacity ng mga kagaya ng Laguna, di ba? Carrying capacity niyan, dati paring Joel, ang pagkaintindi ko, 12 to 15 meters ang niyan, ang lalim niyan. Ngayon 7, 8 na lang. Kaya daming which brings me, daming problema kailangan ayusin. Kung Jonat, isang ganyan in between na sa hapon pag nakauwi na ako after karambola, nakikinig ko, nanonood ako ng mga podcast. Merong isa, kaibigan natin itong mga taga-media rin sila. Of course, nag-a-analyze sila. Now, sabi nga nila, itong ating itong flood control, sabi by some quirk, nag-zero in yung isang host. Walk tong host na to, civil society yata. Galit na galit kay paring RSA, kay Ramon Ang. Yung in-announce daw ni RSA na tutulong siya sa flood control at yung dredging, sabi niya, alam nyo, kayong mga editor sa media, bantay-bantayin nyo yan. Yung mga ganyang tycoon, nag-greenwashing sila. Sabi ko, Ano ibig sabihin ng greenwashing? What an accusation. Look, hindi namin sinasabi na tama yung ang gagawin lahat ni RSA is isang solution para sa flood control. Yung tao nagbo-volunteer na gagastos siya para gawin ito. Greenwashing daw kasi ginagamit ni RSA na itong issue na to para pagtakpan yung mga ginagawa ng kanyang mga construction, pabrika ng San Miguel, ng mga infrastructure. Sila ang sumisira ng environment at isa sa mga numerong unong cause ng yung kanyang operasyon pagbabaha sa Maynila. Yung operasyon ng San Miguel. Wala kami sinasabing yan lang ang solusyon, yung dredging at yung ang solusyon talaga yung sinabi ni Kong Jonat, it's holistic in a way. Mula dun sa mga bundok, kung saan tayo nagpuputol ng mga puno at hindi mo pwedeng i-akusa kay RSA yan. All the way down sa mga waterways natin na pag tinignan mo yung aerial photo ng Manggahan Floodway, for example, saan pa dadaan ng tubig papunta dun sa open sea, di ba? O sa Laguna de Bay. Kung tinira na ng tao yan. Dami ng mga tao doon. At again, sabihin natin, LGU may kasalanan yan dahil botante nila. Hindi rin po LGU. Yung private sector at mga real estate developer na siyang nagpagawa na dyan ng mga kung anong kinubera na yung mga waterway, naglagay na ng mga mall, di ba? So, it's something na hindi mo pwedeng ilagay sa pintuan. Ng isang tao. Ito talagang malawakan. Ang problema sometimes sa media, dahil ako miyembro ko ng media, is that maraming nagmamalinis. Yung bang mahilig sila, tingnan yung mga tried and tested na kalaban. Mayroon ng ganito, nakapuntirya na doon at yun ang kanilang holier than thou yung kanilang approach. Yan ang mabigat. Actually, yan doon ako hindi boto. Tapos yan ang nagpapagbigat ko minsan. Mabuti na lang ang kanyang pahayagan ay wala namang
Rappler lang naman. I mean, okay yung Rappler. Kaibigan natin dyan. Sila Marites Bitog, sila Glenda Gloria. But the problem is, dahil wala kayong actual na constituent circulation, kung ano pinagsasabi nyo na, pag-isipan muna, di ba? I mean, you put a Medyo certain relax, issue, relax. ipapatong mo sa noon ng mga tao na, yan ang tama. Hindi ho ganun. Sana kung ganun kadali ang buhay, okay lang. Ayos na tayo. Which is yun na nga, sa flood control, there is no one solution. Marami hong kailangan na Marami yan, galaw. bro. Ang sabi nga nila maraming moving parts. Maraming moving parts. Daming moving parts, bro. Kailangan ayusin na mabuti. At bawat isa dyan ay kailangan bigyan ng atensyon. Kasi kung hindi natin bibigyan ng atensyon, maski na napakaganda yung gagawin doon sa ibang mga parte, yung isang part na yun pwede makasira yun. Totoo. Pero itong nangyayari po dito sa investigasyon Yan, sa ngayon investigasyon ng flood control projects, tuloy-tuloy, sana oo. po ay makapag-concentrate tayo ng mabuti doon mismo sa nagawa na pinagbuhusan natin ng pera ng taong bayan. Yan. Kaya maganda itong nangyayari na nakikita yung mga ghost projects, nakikita yung mga kahinaan ng implementasyon o kung hindi man kahinaan karumal-dumal na gawain ng mga ibang contractors at kailangan ma-workout na mabuti. Mabutit na nagkaroon ng website si Presidente at nakalagay doon mismo invitation para sa lahat ng mga mamamayan. Huwag kunin yung dagdagan ng problema natin by coming out with fake news. Baka kung ano-anong nilalagay nyo doon sa isumbong mo sa Pangulo, Oo. huwag Medyo naman ganun. hindi nyo lang gusto yung pagbumukha nung opisyal doon or whatever. O nung contractor kalaban mo pala, huwag po ganun. Huwag ganun. Gamitin po natin itong pagkakataon na ito para tunay na tignan natin na mabuti ano yung mga pagkukulang na nangyari at nagkaroon ng malaking impact sa ating kabuhayan, ito nangyari nito. Ang example nga po dyan ay sinasabi natin mga ghost projects. O kaya yung mga projects na konting buhos lang ng ulan natitibag na o nagkakaroon na ng problema. Kagaya dyan sa Oriental Mindoro, talagang nakita natin na nagiba, na nasira yung mga maling-mali yung pagkagawa na yon. Pero ang sinasabi naman ng iba, kaya nagkaroon ng ganyan na malawakan at wala na lang pakundangan yung buhos ng ulan dyan. Sapagkat nagkaroon din naman ng dredging na wala rin sa lugar. Okay. Kaya, yan ngayon A piecemeal solution. Nagkaroon ng Nangyari. dredging. Ngayon, ang sinasabi ng mga nakakaalam dyan at mga kaibigan din natin, totoo na nagkaroon ng mali na paggawa ng dike. Pero totoo rin na nagkaroon ng pagkakamali o pagkukulang dun sa pag-aayos ng dredging. Yung dredging pala, gawain niya ng local government. Ito naman construction na mali at talagang hindi karapat-dapat na nangyari yon gawain ng the public works. Congressman versus local na yon. Governor versus the congressman. Yan na yung nangyari dyan. Yan po, ilabas natin. Yung tungkol doon sa paggastos ng ganitong kalaki, yan, dapat matignan na mabuti at maparusahan na maparusahan. Yung pong sa dredging, tignan din natin yun. Sapagkat, naka-contribute yun doon sa talagang pagka-problema. At lumawak pa yung hindi na nagkaroon ng spillway na mabuti. Ayan. Yan ang mga Coordination na lang yan, na maliwanag dapat. Kaya yung banatan, huwag ko tayo magpapadala doon. Merong mga banatan, local government official versus members of Congress or members of the Senate. Yan ang nangyayari. Kanya-kanyang Ito palusutan naman si ngayon. Chris Basil. Name names! Ay, Oo. mahirap tayo mag-name names. Kanya-kanyang palusutan ngayon yan. Oo. What I would want to do nga, okay, yung mga tao handa magpadala ng impormasyon o whatever dun sa website. Pero ang maganda niyan sana, magkaroon tayo ng, ito na naman ako, limsing. Kailangan may masampulan talagang mataas. Oo. Isang kukonsyaba ng isang senador, congressman, Congressman, contractor. local Ayan, government, contractor, ganyan. yung talagang darating, Oo. yung talagang may paroroonan. Makikita ng tao, may pinarusahan. Oo. Na, Kagaya niyan, napag-uusapan parang Joel. Oo. At ako naman ay natutuwa kung ito'y mangyayari na si General Torre daw ay merong iniisip ang pamahalaan na ibigay sa kanyang napakahalagang posisyon.
At ang sinasabi nga, Yan. yung tungkol doon sa pag-iimbestiga, parang Flood magiging control. yata siya, parang czar ng mga flood control and other public works projects. Titignan kung ano nangyayari doon at lahat. Abay, maganda yan. Kung yan ang gagawin natin at sana naman Baka isang kailangan na tao ay gaya ni General Torre Torre. na talagang masigasig. Gaya ng mga ginawa niya sa mga dating major challenges niya sa nung una, yung talagang baka ito ang kailangan natin na hindi Nagpapadala. mangingimi Yes. na habulin at bibit-bitin ko na yan. Yan, Yung mga yan. ganyan. Mga ganyan, Ngayon kailangan niya, bibit-bitin na niya yung kontraktor o yung congressman o public yung works, senador. congressman, Oo. senador, ganon. Hindi siya nangingimi, in other words. So, tignan lang natin at pakinggan din Kasi po natin. for all you know, he's a loyal man to Yes. the president. At Yes. okay, maaari pa rin ako manilbihan sa ibang kapasidad. Yes. Kung Teka hindi muna, civilian ba yan or something? Kasi Yes. pa-retire na rin siya, di ba? Pa-retire na rin siya. So, he can retire and he can be given that kind of appointment if he wants it. And the president believes that he can do the job. Okay. Because after all, it is the president who will decide all of these things. Sabi nga natin, the buck stops at the table of the president. So, tignan ho natin kung ano mangyari. But more than that, Stranger things have happened. Alam mo na, pag-usapan Yes. natin sa corporate. I'm trying to imagine kung ganito ang mangyayari. For example, sa kumpanyang pinanggalingan ko Oh. dati. Sa Ayala, ayan. Hindi ko ma-imagine, bro. Siniba ka mula sa isang mataas na posisyon. Tapos bigla, ikaw na ngayon ang hawak ng lahat ng industrial estate ng kumpanya dito sa para siguro yung tama. Mangyayari niya, dito ka sa motor pool. Ganun na nangyayari dun, pare. But I don't know, pare. Tingnan natin maaring maraming may ganun mga nga pagkakaiba sa again, sa- diba, stranger things have happened. stranger things have happened. So, SAR, hindi yan USEC, undersecretary, ano talaga siya? May posisyon. May position. It can be a separate Away from the investigations ng Congress at Senate. and the ombudsman. Independent. at And the ombudsman or the oo. DOJ, yes. Ito naman ay pagtingin na sa siguro para makita rin pati kung ano ang nakalagyan ditong makakasama niya pati diyan yung pagtingin na rin makakapagbigay ng rekomendasyon pagdating sa mga solusyon sa pag-aayos ng mga halimbawa flood control projects magmula sa plano hanggang sa implementation. Kasi Oo. makakasama niya pati dyan auditor. Alam mo, hindi nababanggit ito, paring Joel, Okay, pero yeah. napakalaki ang papel ng mga auditors. Kasi Bakit sila yung auditors? last Sila yung last na kumbaga, gatekeeper Sila yun Bago ka makasingil, dapat sinasabi ng auditor na talagang completed yung project. These na are the ones who go through the fine print. Yes, Kung yes. talagang na kompleto na gawa yan. Pipirma ka Oo. pipirma ka sa completed project to, yung pala ghost. Ano yung pinirmahan mo? Di ba? Ba't ka pumirma? Oo. Ikaw yon. Ikaw yung last Hindi ka pwedeng, yung auditor, pwede kang bigyan ng audit observation memorandum kaagad doon. Ba't mo sinasabi na nakompleto mo to, hindi mo naman kompleto ito? Kaya nga nagkakaroon ng post-audit Yan yung sinasabi natin. Post-audit. Maski na sa qualification pa lang, medyo problemado. Medyo doon pa lang. Qualification, yung sinasabi mong, bakit ito lang ang paid up capital ng kumpanya mo? Ang ito ang binibid mo, mga 5 projects billion. mo. Hindi pwedeng, meron ho akong nakuha sa bangko na na ito ang aking pwedeng gamitin. Wala yun. Garantiya yung yun ipinapakita. Yung financial capability mo. Oo. At saka, ito hindi rin napag-uusapan, yun sa pick-up. Yung sinasabi nilang Philippine Contractors Accreditation Board. Oo, yun. Malaking bagay yun. Malaking bagay yan. Kasi, ano ba ang pick-up? Ano ang kanilang anong diba, nangyayari? lookout Bakit ganito itong mga ito? At bakit palagi silang blacklisted na resurrect sila bilang yung mga iba pa Pag-usapan naman natin yan nung isang araw, yung Jonat. We give chances. Dati masama ang kanyang trabaho, he's seen the light, like St. Paul. Tinamaan siya ng baka sakaling magbago. ng ilaw mula sa langit. At, ay, mula ngayon ay lahat ng aking project ay gagawin Ayusin ko na ayusin nga para sa bayan, para hindi
Pero kung 3-4 na beses mo nang ginagawa yun, Walang iya ka. Di ba mag-ibang negosyo ka na kaya mo, di ba? ibang Ibang, negosyo. Para rin yan, parang Joel, yung sinasabi natin na mga SEC registered companies, Oo. e-commerce, selling, etc., merchandising, etc., etc., yung pala scammer. Ayan. Nagbabago yung pangalan niya. Dati global network. Ngayon international network. Pero exactly the same people pa rin yun. Alright. So, dapat doon, yung accreditation process mismo, bago ka makasama, titignan mo na mabuti. Sino ba itong mga taon to? Dati na itong nakagulo na to. Nag-project na to dati, hindi niya natapos. O kaya sama ng ginawa niya. Ito. Yan. Yan ang mga programang nakikita natin. Madalas akong makakita sa mga press release na kukuha ko bilang real estate editor. Oo. AAA contractor, blah, blah, blah. Yesterday announced potential completion. Ganun pa. Pero AAA. So who actually gave that yung pickup? Tapos yung AAA na yan, may nasangkot sa sa merong project. Mahirap meron yata yan. yung ganun. AAA, meron silang standards doon. At saka meron pang, in addition to that general classification, meron silang specific AAA pero Big B. Yung ganyan. Ito muna, B ka muna for purposes of roads and bridges. Ito naman, A ka na. AA pagdating sa iba't ibang classification. Roads and bridges, irrigation, flood control, etc. Meron ganun. May classification standard sila. Okay. So dapat yan, mas masinsin ang pagtingin natin. Oo. Pag-ayos dito sa mga ganyan na programa. Kasi importante po na bago ka makapasok, lalong-lalo na ito sa public works. Ang pinag-uusapan po natin, public works. Hindi po ito gawain pribado. Ito ay gagamit ng pera ng pamahalaan. At ang pera ng pamahalaan na yan ay galing sa taong bayan. Kaya napaka-importante po na tignan natin lahat itong mga aspeto na ito sapagkat kung hindi natin pag-isipan ng mabuti ito, sayang lahat yung mga pinag-uusapan natin na build more, pakikipag-usap, catch up tayo pagdating sa infrastructure at lahat. At hindi lang po tungkol sa flood control ito Merong roads and bridges at saka transport. Napaka-importante yung transport projects flood kasi. control pa lang ang pinag-uusapan Flood natin. control pa lang to. Wala pa yung iba. Pangangailangan ng bansa matindi insofar as infrastructure. Infrastructure kagaya na sa transportation. Lalo na sa transportation kasi karamihan sa transportation, big projects natin sa transportation ay billion-billion din na pinag-uusapan at marami diyan ay inuutang natin. Actually, yun ang susunod yun ang ko mas sabihin. napaka-importante. If this were coming from our taxes, that's bad enough dahil pera natin yan ang binayad. But actually, inutang pa natin yan. At isa sa malaking problema ng Pilipinas, really, well, aside from corruption, is that our growing debt is really napakalaki na. Baka it will come to a point na unmanageable na yan pagdating ng araw. Napaka-importante po na ayusin natin to. Kagaya ngayon, nang pinag-uusapan natin itong subway, yan. Na pinagmalaki natin, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Ang balita ngayon sa halip na magkakaroon ng unang istasyon na mabibindisyonan sa 2028 bago magtapos ang administrasyon ni Presidente Marcos, ay 2032 na. 2032. Ano ngayon yan? In the meantime, tayo ay nagbabayad. Nagbabayad yan. Every day nagbabayad tayo. na hindi nagtatrabaho, nagbabayad tayo. Na wala nangyayari, nagbabayad tayo. Kasi loan nga ito. Even if it is a 30-year loan, for example, wala yan. Because babayaran pa rin yan natin. At saka araw-araw, meron tayong bayad. So, mabigat-bigat yan. Bakit nangyari itong ganito? Yung pala, hindi naayos yung right of way, hindi na ganito. In other words, the components that are required for purposes of implementing this project in as fast a manner as possible, hindi nangyari. Hindi. In other words, minadali. Or, yung sinasabi kong laging other management strategy, get the plane off the ground. First, paliparin mo muna yung aeroplano, tsaka na natin ayusin yung makina, change oil, kung ano-ano, ruta, ayun. Ang problema nun, parin Joel, ang pinag-uusapan mo, pera ng tambayan, di naman pera mo Di ba? Yung ganun. Right. You let the plane, okay, kaya mo yan. Kung ikaw, gusto mo, ganyan. Dito,
bago mo ipirmahan yung loan na nag-umpisa ka na magbayad ng fees at lahat, etc., etc., tignan mo kung naayos mo na ba lahat yung pupuntahan itong project na ito. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi magbabayad ka na eh. Mag-uumpisa ka na eh. Even sa pagpapagawa ng bahay, I remember nung ako, kasi nag-loan ako eh. Aba, may ano yan, may completion na schedule yan. Yung loan, hindi bibigay sa'yo kagad yan. May tranches yan para i-inspection nila ano na nagawa mo, tsaka lang i-release yung pangalawa at pangatlo. Mahigpit ang mga bangko. Oo, mahigpit. Pagdating sa ganyan. Parang dito sa ating hindi Dapat ganun. ito, mahigpit tayo eh. Land Bank. Parang Kaliwa Dam, for example, yung ganyan. Diba? Ang tagal ng ano. Ang tagal na yan. Tuloy ang bayad yan. Tuloy ang bayad natin dyan. Ganun din siya. Kagaya niyan, parang Joel. May pananagutan din dito yung mga bangko. Alam mo kung bakit? Land Bank ang deposito, doon i-deposit yung pambayad eh. Ang balita, ito naman ay balita lang po. Ikaw, ano natin to, i-validate natin dito. Ang balita, yung project, sinasabing completed para mabayaran na, lahat yung mga dokumento na yon dadalhin sa bangko para may certification, etc., etc. Yung bangko, dali-dalian, wala pang tingin-tingin dun sa mga project kung talagang totoo, labas ang pera. At bakit naman ganon? Yun na nga. Bakit ang luwag? Ang maluwang yung labanan dyan. Pagdating sa pera-pera, pati yung paglalabas ng mga saros, yung allocation for that particular project, yung paglalabas ng completion day, etc., walang mga retention, etc. Basta kumpletuhin na kukunin na nila yung pera. Kasi na ang pinag-uusapan doon. As a matter of fact, ang balita diyan sa ibang mga projects na yan, yung mismong gaya na nangyayari sa Batangas, yung mismong contractor na mismo ang nagka-cash, nag-i-encash ng cheque na para doon sa project na yun. Maski na hindi siya mismo nakalagay doon. Gano'n ang luwag nun. Maluwang. Maluwag talaga yun. Maluwang ang kaya yung land bank, the manner by which this land bank people are also looking at it, tingnan po din natin yun. Kasi kasama yun doon sa proseso eh. Kasama doon sa proseso. Dapat kasama rin sa investigasyon. Oo. Kasi may dahilan kung bakit ka maluwag. Bakit napakaluwang? Kaya yung auditor, yung bangko, yan, mga yan. Bakit napakaluwang ninyo? Bakit kayo pumayag na nagkaroon ng nabayaran yung ghost project? Sige nga, sabihin mo sa akin, paano mo nabayaran yung ghost project? Di may papel yun? Di ba may papel yun dapat? Papel yun. Inspection yun, lahat. Inspection yun. Oo. Ano tong project na ito, etc., etc. Saan nag-umpisa yan? Ano yung allocation na yan? Ito, may saro ako. Hindi, maski na may saro ka. Di ba? Hindi mangyayari yan. Kailangan There is no such thing. Again, balik tayo dun sa analogy ko dun nung paggawa ako ng bahay. And the reason why ang bangko ay mahigpit at pagtitingin ng schedule of completion at release ng tranches. Kasi pera ng depositor yun. Ayaw nilang magkaroon ng bad loans. Sila ang Yari sila doon. bad loans. That's what it's called. Parang hindi uso bad loan dito sa land bank at sa mga institution natin. Kung gano'n. Sila yung depository eh. Para ang nangyari, lahat sila sumama sa lugaw. Aray ko. Sa More galaw than na meets yun. the eye. Oo. Ang lawak ng net ng corruption kapag habulin mo. Maganda nga pag isang batikang investigador. Again, hindi po flood control ang pinag-uusapan na namin. Hindi Ang lang, pinag-uusapan hindi lang. natin is infrastructure na kailangan ng bansa. Tulay, kalye, ports, airports, railway, tubig, water, irrigation. Yung water, dam, dams. Yan. Ang Pati luwag. yung mga binibigyan natin ng incentives, guarantees, etc. at everything, yan. Ma-workout natin. Kasi, sinasabi ko nga yung tungkol, bakit napakaluwang ng audit at saka ng bangko? Yan. Ano nangyari? Bakit kayo pumayag sa ganun? Di ba? Ano to? Buzzer tayo. Alas 8:59 ng umaga dito sa ating programang Karambola. Huwag ko kayong alis kasi meron ho tayong special guest mamaya. At pag-uusapan natin
ang iba pang mga aspeto naman ng ginagawa ng pamahalaan na nakakainganyo at nakakatuwa para sa ating mga programang pangkabuhayan. Alas 9 na po ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Lacsamara, si paring Conrad. Bukas pa makakasama natin. Bukas masama pakiramdam. Masama ang pakiramdam. At marami hong nagkakaroon ng ganyan ngayon. Pati ako, yung aking lalamunan, medyo nangangati. Totoo yan. Medyo mag-ingat-ingat po tayo. Pero in the meantime, ito po, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang nangangailangan ng kawang gawa. Dito sa atin, dahil sa PCSO ay hindi lamang basta kawang gawa. Ito ay nagdibigay ng pagtulong, kaya kailangan sumama po tayo sa kanilang pagtutulong. Importante po na tumaya sa atin sa PCSO. Okay, basta importanteng tumaya. Tumaya. Number 1 yan. Kaya palaging tandaan, Oo. ang bawat taya ay kawang gawa. Pag tumaya ka, may matutulungan ka. Oo. At the same time, baka manalo ka. Ay, hindi ka Abay. manalo kung hindi ka tumaya. Hindi mangyayaring ikaw ay mananalo kung hindi ka tumaya. Oo. Ganyan. Problema yan. Pag hindi ka tumaya, walang mananalo yan. Oo. By the way, nabanggit mo kanina yung pagkakautang natin. At minsan, Bago tayo pumunta dyan, bago yan, pare. ito na Ano na ba? yung ating special guest. Walang iba, nasa Sige, linya na yan ang natin. pasakali ko By kasi Smart, rin yan si Chairman Alex Lopez ng Philippine Reclamation Authority. Good morning. Good Mr. morning, Chairman. Sir Alex. Oo. Magandang umaga po. Opo. Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, Yes, at magandang mga umaga po. tagapakinig ng napakaganda niyong programa, Karambola po. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay Salamat ng po. panahon para sa atin. Napag-uusapan po kasi natin kahapon yung tungkol dito sa mga pagbebenta at pag-ano ng assets ng nga gobyerno. pasakali ko sana, asset privatization. Oo. Tinatarget ng pamahalaan 194 billion from privatization of big ticket assets. Oo. Marami yan Yung Marami kanina, yan, marami yan. nagulat nga ako doon sa ibang Kasama po ba yung pagbibili dito ng mga assets natin na belonging to government dyan sa reclamation o kayo mismo ang nagre-recover pa? Paano ba ang nangyayari pa ngayon? Pwede, unang-una pwede ho nating gamitin yung mga assets na yan pero ngayon po, nasa proseso po tayo kasi nung unang panahon yung mga nakaraang administrasyon ay mabababa po ang price ng ating assets katulad ng yung mga Okada na yan, yung mga Entertainment City, nabenta lang po yan ng 11,000 per square. Kasi hindi ho tama ang appraisal. Kaya ngayon, inaayos muna natin ang appraisal para pag maibebenta tayo, kasi nasa Public Land Act, 4 to 10% po ang pwede hong ibenta yan of the appraised value or the fair market value, whichever is higher. Pero kung hindi po maayos ang appraisal, mababa po ang ating renta, mababa po ang pagbenta. Kaya hindi na po mangyayari ngayon yan. Unahin muna natin, Chairman. Ganito, ang Philippine Reclamation Authority ay mayroong mandato sa batas na mag-aayos ng lahat ng mga pagdadagdag ng lupain sa ating bayan sa pamamagitan ng reclamation, scientific basis ng reclamation. Yan ho ang ginagawa ninyo ngayon. At yan ay natutuunan natin dito sa nangyayari dito sa Manila. Dito sa Manila Bay, actually, hindi lang Manila. Kasi ang Manila, nung magmula pa nung matagal na ito, ang Metro Manila ay kulang sa
lalong-lalo na yung ibang parte ng Metro Manila, kagaya ng Pasay at Pasay Parañaque, City. kulang na Mayor kulang Emmy, ang kanilang lupa para sa kanilang pangangailangan, development at lahat. Kaya ang Reclamation Authority ay yan ang ginagawa pati na sa Cebu, pati na sa iba pang bahagi ng ating bayan. Ano po ba ngayon ang mga projects ng Philippine Reclamation Authority na kung saan kayo ay nakaka-recover ng assets para sa ating bayan? Unang-una po, explain ko lang po, no? Yes. Nung panahon ni Digong, nag-moratorium ho, walang pwedeng mag-apply ng bagong reclamation. So we have about 330 na pinoprocess na po namin. Okay. But in Manila Bay, sinuspend po lahat yan ng ating Pangulo dahil sa mga pangamba at mga reklamo ng napakaraming tao naman na huwag mag-reclaim. So, except ang for nangyari two. po, because of this, except for 4 po. Except for 4 which the suspension has been lifted. Number 1 is the Pasay Harbor. Number 2 is the SM project, both on Pasay. Number 3 is the 68-hectare Bacoor Inner Island. And number 4 is the ports, Nabotas Fish Port, which is a government-owned project po. Opo. Okay. So, 4 po yan na official. But sinasabi ko nga po, napakarami po ng illegal reclamation dito because there is a moratorium. Marami po na dahil hindi pwedeng mag-apply, yung iba po, tambak na lang po ng timbak sa dagat, napakarami po niyan. We estimate there are 7,000. Wow. So we are now instituting for future proceedings with our limited personnel and capacity. We only have 290 in our plantilla. That is why we are moving heaven and earth to increase this po. Para having extensions po of our office. Wala po tayo ni isang branch office po ngayon. So now we are creating 3 branch offices, 1 in Masbate, 1 in Tacloban, and 1 in Cebu. Yes. national Opo. wala. But more than that, Chairman, ang ginagawa ninyo is to really recover what is due to government. Opo. At alam niyo naman ho, by law, we are still the Public Estates Authority. Yan ho ang batas na. Yes. But because of the Peya Amari scandal, we were administratively changed into the Philippine Reclamation Authority, and hindi naman ho sa pagyayabang, we would like to be, our advocacy po is to be the poverty reduction advocates. Makakatulong po talaga tayo sa pagbaba ng paghirap ng taong bayan. Kasi bawat official reclamation, kung hindi ho natin po forfeit yan, ay yung mga approved po, katulad nung 3 na private approved dito sa Metro Manila, 51% po niyan ay magiging pag-aari ng gobyerno, either the local government or the national government. Okay. At libre po lahat yan, yung mga kalye, yung mga tulay. Kaya napakalaki po ng impact sa kabuhayan po at sa pagyaman ng Pilipinas. Kagaya ng ginawa ninyo dito sa re-resolve ninyo ng issue dito sa Cavitex. Malaki yan. Ano ba ang ginawa sa Yung Cavitex dito sa Cavite, yung toll area diyan. Marami po tayong ginawa diyan sa Cavitex at ngayon po we are finalizing the ownership of the government for 60% of the Cavitex. Inaayos na lang ho namin ang mga detalye nito, pero matatapos na po siguro to within the next 3 to 6 months, ay magiging 60% owed na po ng Republika ng Pilipinas po ang Cavitex. Bakit po? Ano ba po ba nangyayari sa Cavitex? Bakit nawing mas malaki ba ang kinuha ng private sector? Hindi kasi sila po ang nag-invest dyan Ang nag-invest po dyan ay ang UE Mara. May pinirmahan nung ginawa yung UE Mara na yan na the government will get 90
the private sector will get 90% at ang gobyerno po ay 10% until makuha ang investment po. Ang problema po, nung nakaraang administrasyon, dagdag naman ang dagdag, pahaba ng pahaba, palaki ng palaki ang Cavitex na yan. Kaya hindi magulo ang kwentahan. So ngayon ho, inaayos na po natin na maayos na po yung kwentahan at naniniwala po kami na without going to court, na kaya naming ayusin po ito ng maayos na kwentahan po. At yung due, what is due government ay may bibigay sa gobyerno? Makukuha po natin. Makukuha namin ang Nasya rin 60%. Nasya rin ang ginagawa nyo ngayon doon sa iba pang mga areas na reclaim na. Magkano ba Opo. ngayon? Balita namin lumalaki ang inyong land holding. Sa pinakamalaki na yata kayong government land holder. Hindi pa po, pero sa totoo pa ho, papunta na ho kami dyan. After we forfeit the illegal reclaimed lands, may forfeiture proceedings po kami. Tapos with our interim use permit, marami po na malalaking kumpanya na nakaupo sa illegally reclaimed lands. And ngayon ho, habang ginagamit nila yan, habang inaayos natin yung forfeiture proceedings yan, ay gusto natin magbayad, makinabang muna ang gobyerno, which the government has never benefited from. Marami po yan, napakarami po. Kaya ang assets po ngayon, actual assets I would expect would be very soon in the trillions. Pero ayaw naman natin mapagbintangan kagaya ng ibang dyan na nagtaas lang. Kami tinataas, inaayos namin ang appraisal namin, 2 appraisal muna, tapos inaayos namin ang inuuna lang po namin yung may mga renta na nung araw narerentahan ng 150, 200, ngayon 500 per square meter na kasi inayos namin yung appraisal at wala na hong mabebenta ng kagaya nung dati nung Okada na 11,000. Ngayon ho, 294,000 na ho dyan sa lugar na yan. Yung malapad tulay per square. At yung may mga lupa po kami ngayon sa loob ng MOA na 500, halos 500 na 495,000. So pinipilit po namin malagyan ng tulayan at malagyan ng development para yung 51% or roughly 3.6 million square meters na pag-aari ng gobyerno ay umingkrease ang value po at maging kasing halaga nung nasa tapat niya. At makatulong kami kahit doon sa MOA area na umakyat ang value. Kasi napakaganda ho ng project ng ating Pangulo dyan sa lugar na yan. Ngayon, napakaganda po ng kanyang vision. Talagang makikita nyo na magkakaroon po ng bagong Pilipinas po. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi doon sa asset sale na sinasabi ni Secretary Recto, Chairman, ay ganito. Ano bang pinakamagandang gagawin? Tayo ba'y basta na lang natin ipagbibilian o mag-joint venture para naman kasama tayo sa paglago at pag-aayos nung kung sino man ka-joint venture natin sa development? Kasi ang joint venture, mahabang proseso po yan, PPP, pati ho ang lease. So nandyan naman po tayo. Ngayon ang lang naman po ng Philippine Reclamations Authority, ang handicap namin, there is a Supreme Court decision that we can only sell to government agencies and to private individuals. Para ho mapamahagi sa maraming, not to corporations po. We cannot sell to corporations. So, katulad po nung Entertainment City, binenta muna namin sa Pagcor. Pagcor ho ang nagbenta niyan. At tapos, yung nakaraan, hindi ho kami yung nakaraang administrasyon po. Tapos ang balita namin, may mga nakatira dyan na mga illegal settlers na ngayon ay binibigyan ninyo na ng titulo para na maayos na yung kanilang sitwasyon dyan at yun naman kanilang kinalalagyan ay magiging maayos. Kasi ngayon, kung illegal settler, hindi na ayos yung facilities, yung mga utilities, etc. Hindi po. Alam nyo po, over the years, marami pong ginawang pagawaing bayan ng gobyerno na coastal road, na
nababarahan po ang tubig. Ngayon ang mga illegal informal settlers at meron po mga mining company nagtatapon ng silt nila. Ngayon, napuno na po ng illegal settlers to. Ngayon, gusto po natin maayos po to. So, pino-forfeit po namin. Pag forfeit po namin, ginagawa po namin ay yung mga pwede po with the cooperation of the local governments. Ayun. And of course, with scientific na maayos ang kanilang revetment, safety, sanitation, at maayos po ang kanilang pangangailangan. Yung mga pwede po, gagawin namin, isasubdivide namin yung title ng PRA at ipapamahagi namin sa mahihirap. We have a program that we are seeking approval from other government agencies kasi marami pong involved dito. Hindi naman pwedeng kami lang ang gagawa nito. Yes. I-involve namin ang DSWD, ang local governments, ang DNR. LRA, ang DNR. Marami palang moving parts. Ano? Marami. Opo, hindi naman po. So, we estimate we can roll out 200,000 in the next 2.5 years. 200,000. Titles. Makakatulong po tayo sa pag-angat ng buhay ng maraming tao at pati ang kalidad ng kanilang buhay with the help of local LGU, governments. importante dyan to Oo, identify. napaka-importante. Itong mga, meron nagte-text dito, Chairman, tungkol dito, kayo ba, dyan lang kayo dyan sa bay o kasama rin yung mga inland waterways, kaya ng Laguna? Basta po may tubig at nilagyan ng lupa, reclamation po yan. So they have to apply to us. Ngayon, halimbawa, gagawa ka ng port, it will be on stilts. Wala na ho kaming pakialam dyan. No. Basta tinambakan lang ho ng lupa at doon lang ho kami papasok. Whether it is a lake, a river, a foreshore, or sa gitna ng dagat. Basta tinambakan. Basta nagtamba kayo ng lupa, reclamation na po yan. Ayun. Yung walang title po, katulad ng 2,000 hectares na yung kinatatayuan ng airport, dahil title po yan, binili ng proponent, hindi po reclamation yan, di namin sako. Pero yung dagat na dadaanan papunta doon sa Bulacan po, reclamation po yon. At hindi pa ho nag-uumpisa po yon. So, yung sinasabi ng mga iba na, yung reclamation dyan sa Bulacan, hindi po pala reclamation yun dahil mga title. Hindi, wala ho kaming pakialam doon. Hindi pa ho namin nasasakop yon. Ano ba yun? Title properties pala yun? Mga title po yon. Mga palaisdaan po nung araw yon, nakuha nila through initially foreshore lease, tapos biglang it ripened into title. The DNR was the one who gave this. Marami po ngayon ganyan po na ganyan. Pero yung walang title pa, we move in to to regularize them and to yung mga illegal po for future proceedings po ginagawa namin. Meron naman ho kaming patakaran dito on for future proceedings. And very soon po, we will change it because we want to be more strict para wala na hong mag-illegal reclamation. Pero alam nyo naman ho, economist ako, naiintindihan ko yung supply and demand. Kailangan ng local government mag-expand sa area na they are bursting in the seams. Pero bawal po So hindi sila pwede. So if the President will not change the policy on illegal reclamation, kami po, we will be forced to apprehend and forfeit all this illegal reclamation. Yun. Chairman, yung an elephant in the room is yung mga akusasyon ng mga fisher folk and environmental groups na lalo na yung reclamation sa Manila Bay yan daw ay sanhi ng pagbabaha at kung ano-ano. Although baka luma na itong akusasyon na to. Ano masasabi niyo ron? Na-discredit na yata yung baha ito. Naman po, we have several studies po that study the flooding, the very masusing pag-aaral po science, na nagpapakita na may effect din ang
reclamation, especially the illegal ones. Yeah. Katulad po ng Kawit. Hmm. Sa Kawit, Merong humarang doon sa Kawit River. Oh, yun. Pinorpit namin kagad yun. Kasi illegal yun, hindi naman namin. Alam nyo, pagka pumasa sa reclamation, yung reclamation, Pinag-aralan. parang yung proverbial dumaan kayo sa eye of the camel, eye of the needle. Hmm. Eye of the needle Yes. bago kayo makapasa. Kaya naaawa nga ako dito sa nag-illegal reclamation. Kaya lahat illegal na nga ginagawa ngayon. Kasi, Dadaan pero sila we sa have, napakatinding. because we are really very strict and very, Hmm. para makapasa po sa isang reclamation project na, and kaawa-awa naman, 51% pa napupunta pa sa gobyerno. Tapos, tinitira pa kami ng mga competitor real estate companies. Yun ang kalaban namin, yung mga malalaki. Kaya, nakikita naman namin sa geoanalytics, meron talagang, alimbawa, magre-reklamo, ba rito dahil sa reclamation. Ba nakikita namin, binuboost. May nagbabayad para i-boost yung sa analytics namin. May nagbo-boost ng bigla nagiging 20. Oo, sabi namin, kung ikaw ba illegal reclamation ka lang na talagang environmentalist, pwedeng totoo yung original, yung clamor. Pero para magbayad ka ng 100,000 o milyon para i-boost mo yung issue na yan. Yung issue. Hmm. Ano na yan, may na. funding na yan from competitor real estate companies po na pwedeng maapektuhan ng reclamation. Pero ako naman, kung bibigay ba nila yung 51% nila sa gobyerno, yung development nila, katulad nito mga reclamation projects, maganda po, makikinabang ang taong bayan ng gusto, di ba? Ang sinasabi ninyo, Mr. Chairman, ay hindi naman basta-basta nagkakaroon ng reclamation project. There is Hindi is a process, Hindi po. there is a scientific study, and Oo. everything else, engineering, Kaya, intervention, everything. kung makikita nyo, we would like to invite you to our studies. Makikita nyo talagang pati yung number of pipes, yung kung saan bumara, kung saan yung naglalabas na tubig. Kasi simple lang naman ho yan pag nag-reclaim ka, ngayon ang reclamation, katulad yan, yung nasa harap ng Sofitel. Oo. We moved it 500 meters away. Nakatambak na ho yung lupa ron. Pinausog namin yan. Sa kagustuhan ng Pangulo natin na may magandang Waterway. May Oo. waterway doon. Oo. Nag-suggest ang DNR na 300, ang PRA ginawa pang 500 meters yan. Kaya magkakaroon ng lake doon sa gitna para umikot po ang tubig. May Isipin nyo, waterway. pinausog. Yes. Mm. Oo. Mm. So, pag illegal reclamation, talaga itatambak na lang nila dyan sa harap ng Sofitel yan. Hindi siyempre, mura, pero hindi ko kami pumapayag pagka pinabayaan That's very namin. good, Pero, because it is nationwide po, napakahirap po at wala kaming I-implement. branch. Dami. Mahirap basta bantayan. now we are- Dito lang sa Laguna, di ba? Tapos na. Ang dami na dyan. Ang sinasabi nila, ganito, ganyan. Accretion lang yan. Hindi, yan po ay napakalaking issue po dyan because pag hindi po hinukay ang Laguna de Bay, Yes. that is, I think, 40% of Metro Manila's water drains to Laguna de Bay. Only 60% goes to Manila Bay. Well, but of course, all of it goes to Manila Bay, but it goes first, 40% goes first to Laguna de Bay, and then it drains off to Manila Bay. Okay. Ngayon po nakikita natin, there are so many unauthorized. Bakit po unauthorized? Dahil pagka nilagyan po ng kalyan o dike, siyempre general appropriations yan, Yes. batas yan, it is illegal reclamation. But pag hindi ka dumaan sa Philippines, you violate some laws also in Yes. administrative orders. So therefore, it is unauthorized. At marami po, ang mga local government, hindi ko na lang ho babanggitin, siguro mga 15 na. Gumagawa ng tambak sila sariling tambak, diskarte. nilalagyan ng munisipyo. Yes. We cannot say per se that they are illegal because local government. LGU yun Oh. Pero LGU, unauthorized. siyempre, pero
Pero unauthorized siya at may pananagutan sila unang-una. Baka hindi pumapasok sa standards ng Right. reclamation. Yes. Oh, Yung mga so- iba yung mga iba naglagay pa nga daw ng mga multipurpose Oh, may Marami multipurpose po. hall. Oo. May mga eskwelahan pa pero kami naman gusto namin pumasok paunang-una para makwenta lahat ng yung mga ganyan. Oo, pero pag alam nyo sa Laguna de Bay naging masalimuot po 'yan kasi nung mga panahon po nung panahon po ni President Duterte ewan ko bakit the Philippine Reclamations Authority had not Intervene. exercise Oh. their authority Yes. over Laguna de Bay. And so, naging kagiasnan na po yan. LLDA na lang po ang nagdi-decision dyan. Pero by law po, we have an authority and we have several legal provisions and interpretations of the OGCC that we should exercise our legal mandate. Ang problema kasi dyan sa Laguna niyo, gaya ng binanggit po ninyo, yung carrying capacity niyan, pag hindi naayos, talagang Pag hindi bubuhos ho nyo drainage yan, talagang, patay. kaya nakikita nyo, all the way up to Laguna, to Rizal, nagbabahaan na yung mga ibang ron. Mga bayan At, doon. Mga bayan. At yung sayang lang, yung ginagastos natin dyan sa flood control, although, alam niyo naman, talaga napakalaking problema niyang flood control and basura. At we can easily disprove that we have legal reclamation has nothing to do with this. Scientifically. Yes. And we have the best scientists on our board. Alam nyo, si Presidente, hindi lang ho economist, businessman, politicians ang nilagay po dito. Hindi lang ho. Marami kayong scientist dyan. May scientist po kami rito at puro DNR. Talagang para pag-aralan po lahat ng mga aaprubahan namin. Okay. Mr. Chairman, tayo medyo magta-time check pero kung meron ho kayong nais na pamahagi sa ating mga kababayan, nasa sa inyo ho ang pagkakataon para mabigyan sila ng karapat-dapat na pagtingin tungkol dito sa ginagawa ng Philippine Reclamation Authority. Unang-una ho, the public can be rest assured that a lot of government agencies po will be in the right hands po. Dito po nakita namin sa PRA yung pag-appoint po ni Presidente. Napakagagaling po ng in-appoint nila rito ng mga direktor at hindi po mapapariwara ang kabanambayan dito po. They are men with the highest degree of integrity and honesty and competence. So, maayos po naming mapapalakad ang Philippine Reclamations Authority and we will create wealth not for few individuals but for the whole nation. We will equitize and socialize wealth po na makukuha dito sa mga lupain ng illegal reclamation at ang proceeds naman po ng Philippine Reclamation ay maayos na maipapamahagi sa mahihirap po at you will see that we will change the landscape of the Philippines po. Very soon, on our next meeting, I can go there and show our projects. We have napakarami po naming proyekto. We will have a rapid rapid train transport going around MOA with 13 stations. We will try for the first 6 months. For 6 months po, libre po. Mangyayari ba itong mga pinagsasabi ninyo, Mr. Chairman? Ito po, before the end of the administration term? Within 18 months po, ma-implement na namin yan. We have already talked to 10 of the 13 stations. Free sila po ang maglalagay ng stasyon po, libre. Because experience po itong gagawin namin, parang train, electric bus. At napaka-importante niyan kasi in many of the township developments, even in the business developments, kagaya ng BGC, walang public transport. Walang ganyan, no? At saka malilibre po to.
SM has initially pledged to put up a monorail, but it will take 3 years to build it. Okay. And medyo panahon pa ho ni Digong, pinopost na nila yan. So, sabi namin, teka, mukhang hindi nyo na may implement yan. Ang tagal na, capex nyo, 7.6 billion. Ito, capex nito, 500 million lang. Napakamura kasi libre lahat ng stasyon. Tsaka yung sa inyo, 1.3 kilometers lang. Ito sa amin is 13 kilometers. Iikot ang 13 stations. So, we will be having every 10 minutes an electric bus that looks like a train with configurations of a train that will go around MOA. Around MOA. around MOA from PX to all the major stops, MOA, PICC, Okada, PNB, GSIS. May public transport system in that particular may- area. Okay. At ano kayo, ipagmamalaki natin na napakaganda na ho ng Pilipinas. Finally, We will try totoo to- ba na magkakaroon tayo ng napakalaking Philippine International Exhibition Center dyan sa... Inuumpisahan na po yan at nabid na po ng Public Works noong April at inuumpisahan na po ngayon. Ba, maganda rin yan. Very Oo. soon we will be having one of the, I think the sixth biggest in the world and the biggest in Southeast Asia. Alam nyo, nung nakaraan, we miss out on 80,000 events Yes. that come to the Philippines. Hindi makapunta rito dahil wala tayong 30,000 to 40,000 Square feeters na ano. Seating ngayon ho, capacity. hindi, na square meter. Oo. Square meters. Oh. Ngayon, we will build a 270,000 Ayun. square meters. Alam mo, Not- Chairman, nakakita na ako niyan, naka-attend ako sa Bangkok at saka sa Jakarta. Ang lalaki ng ano nila, yung Exhibition exhibition area. centers. Yung sa atin, tama Eh, yun, maliit magkano, po. oo. Their exhibition center will dwarf. Oo. At dinaan po namin to sa ICC, sa NEDA, sa Regional Development Council. Tinanong po nila, ang budget ng tourism, 3 billion lang. Bakit namin lalagyan ng ganito kalaking pera to? Sabi ko, ano po to? Tanungin nyo yung tourism kung ano mas gusto nila at sinabi naman ng tourism mas gusto nila to. Bakit? Because they think this will attract more tourists. Yes. At ang research namin po ay bawat MIEC tourist po, that is meetings, events, and international convention Exhibitions. tourist. Tourist po, spends $480. Ayun. Whereas a regular tourist, a night, whereas a regular tourist only spends $240. At ito po, sasadyain talaga nila to na yung mga bansa, yung mga industries nila, yung mga ano, sila magpapadala rito nito. Hindi po yung, salika, punta tayo sa Pilipinas, maganda beach doon. Halika, doon tayo stop over. Ito po, mga sadya po to at planned. Okay. Okay. And Very good. this is it's already an ongoing project and we plan to finish by January 2028 po rito. Binid out po ng Public Works to nung April at nag-uumpisa na po kami. Okay. Mr. Chairman, maraming salamat sa inyo. Sa susunod, Sa susunod, oo. kung kailangan. pwede, pumunta kayo dito at para mapakita natin yung inyong mga projects mismo. Oo, yung mga dito business sa Opo, ating at studio. napakarami po at napakaganda. I'm glad that we can show a microcosm of the things we're doing and the things the President is striving to do to improve this nation. Hindi na lang yung puro kalokohan ng nangyayari dito. Of course, Yung positive naman, oo. O Oo, yung kalokohan, eh, kailangan i-expose din. Opo. Nandyan po tayo at nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong commitment and even the President is really committed to that. Siya, kaya naman pumutok ng gusto to. Si Presidente talagang napuno na eh. Okay. Magmula sa State of the Nation hanggang ano po. So we would like Tuloy-tuloy to ang praise ating the President for that. Opo, Okay. tuloy-tuloy po. Sa nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong pagkakataong binigay sa amin at mabuhay po ang bagong Pilipinas, mabuhay po ang Karambola. Thank you. Thank you po. Salamat po. Mabuhay po kayo ka Joel, ka Jonathan. Okay.
Maraming salamat po. Yan po ang ating kaibigan Chairman Alex Lopez ng Philippine Reclamation Authority. Naghatid sa ating orasan alas 9:39 ng umaga dito sa ating programang Karambola. Tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy ay tayo po'y nakikiramay sa pamilya Rojas. Ay, oo. Si Sir. ang puting ina ni Senador Mar Rojas ay pumanaw na, si Ginang Judy Araneta Rojas, Oo. 91 years old. 91, oo. A pillar of the Liberal Party. Yes, yes. Siya ay basically ang asawa ng, Asawa ama ni Mar Rojas, dating senador dating at senador, Liberal Party President Jerry Rojas. Nandun din siya sa stage nung Liberal Party nung Plaza Miranda bombing. Yes, Oo. nung nagkaroon ng bombing sa Plaza Miranda. And then she went through pati yung kanyang yung anak niya, yung panganay na Si Digoy. ang unang naging congressman, di ba? Oo. Na ano. Then later pumalit si Mar Mar, Rojas. At Kaibigan natin. oo. At na made a run for the presidency pero nagbigay Kay President Noy Aquino at that time. And later, nung siya na tumakbo, natalo na siya. Na, what an illustrious, yung buhay din ni Ma'am Judy Araneta Rojas. Talagang dinevelop nila yung Araneta Center, lahat, marami silang mga gawaing dyan, pribado na nakabuti. Tumakbo ba siya for public office? Never. Naman, Never. Laging behind the scenes. siya, behind But the scenes. valued yung kanyang Yes, advice. At always. judgment. An end of an era, a passing of an era. Which Yes. reminds me of an era na ina-announce ko Oh. na rin to. Ito, meron na Yan, sa yan, Business yan, Mirror. oh. Ayan. Yung Nick Nick Joaquin 2025 Nick Joaquin Literary Awards sa Business Mirror to. Dapat Dahil- mabigyan natin ng ito po ay sponsored Dapat ng ma-selfiehan ating ako dito. ALC Ayan, Group of companies. Yan po nag-uumpisa. At dito kasi nagtapos ang napaka-illustrious na ng literary at saka journalistic career ni Nick Joaquin. Dapat oo. mabigyan natin na parang Joel, ikaw naman nakakaintindi nito. Well, Sino po si Nick Joaquin? May oras pa naman tayo, mahaba pa. Si Nick Joaquin, very idolong-idolo ko yan kasi ako Yes. mahilig akong magbabasa at Napakagaling. magsusulat nun. Dahil siya, minerge niya yung colonial Spanish Yes. and American. With Actually, kaibigan ng tatay ko yan eh. With Kasi the- jarista rin siya noon. Magaling At yan. he was very approachable. Kasi pareho to ng tatay ko, mahilig siya San Miguel beer na Oh, malamig. San Miguel beer talaga yan. San Miguel, lagi ang beer niya. At yun na nga, when I say he transcended that era, so kabisado niya kahit yung mga story niyang Mayday Eve at Yes, lahat, yes. Kastila yun. Napakagaling mga pasok nobela siya sa niya. American era, 1930s to 40s to 50s, yung boogie-woogie era, Yes, ganyan. yes. Pagkausap mo siya, hindi naman siya ganun magsalita eh. Very normal siya. Pero pag nagsulat siya, yun yung sinasabi ko, parang sinilit niya yung ugat niya. Oo. Labas ang dugo, puro literary Napakagaling. wording sa... Literary genius talaga yan. At dahil dito, meron awards para sa kanya, yung Nick Joaquin Literary Awards, sa totoo lang, na pala, tagal na. 100 years of the Philippine Graphic kasi dating Editor-in-chief ng siya graphic. dyan. At alam mo kasi nagbabasa pa rin ako ng graphic lang. Ako rin. Nakakuha ko yung Alam mo, dati nawala kasi yun. makapal yan at ang mga tao nagbabasa Oo. talaga ng short stories. Yan Kasi, ang talagang oo. puntahan. By the way, si Nick On a Joaquin, weekly while a basis. novelist, The Woman Who Had Two Navels, magaling siyang short story writer. Yung may ikling kwento Storya lang. o kwento. Pero lindik, ang Punong-puno. pagkakasulat naman, Punong-puno. punong-puno talaga ng very descriptive writer siya. English, very descriptive writer. At he transcends, all the way up to the 70s, sinusulat niya si Nora Honor, si Lahat Joseph yun. Erap. Lahat yun. And when you read it, hindi siya comics na talagang may matututunan ka because wala nang ganun na sometime in the 1980s, naging ko niyan proponent ako niyan actually tumanda na ako hindi graduate na ako, hindi ko na kaya magsulat ng ganun. Ang tawag diyan new journalism. Basically, it's really
Mag-i-interview ako, Yes. interviewin ko si Kong Jonat, Pero- tapos notes lang to wala pang tape recorder nun. Meron na rin, pero notes lang. And then pag sinulat ko na, parang novel, parang Yes. ang kulay, ang Makulay, ang hindi siya who, what, where, why, when, how. Hindi. It's really Hindi straight news. hindi talagay ko straight news. pumasok si Kong Jonat, Sa ganito. suotang maroon na t-shirt Mm. na nagpasilaw ng buong kwarto. Yung Meron siyang ganon. Meron siyang ganon at ewan ko kung mahilig pa ang mga generasyon ngayon magbasa ng ganon. But ako, tuwan-tuwa ako. Hanggang ngayon, tuwan-tuwa pa rin ako. At Sayang, yan, binubuhay yan ng Nick Joaquin Literary Awards. Awards. Kasi pag nakita mo yung mga naka-entry sa graphic and all that, yung mga sumusulat dyan, marami silang mga kabataan. Ganon sila magsulat. Very descriptive. At kinikwento nila yung mga nangyayari sa Pilipinas. From Apari hanggang Hulo, Muslim, Christian, it doesn't matter. The politics, war, crime, Pero in a manner corruption. na literary But and dating. literary way, hindi siya parang vlog o yung mga naano natin sa new media. Na natatalo na nga tayo dahil hindi na nagbabasa tao, mas gusto nilang makinig kung sinong Makinig o kaya manood. mestra. Oo, na mga chismis. Pero ito nga, binubuhay pa rin ng Nick Joaquin Literary Award. Sa mga judges ito, by the way, ibigyan natin si Mara Lanot, Yes. Susan Lara. Ang bilis daw nilang nakapag-decide dahil pare-pareho sila na shortlist ng mga judge. And halos mga 57 short stories at may mga poems, mga poetry rin na nandito. Nawala na yung mga ganun. Ganon, ano? oo. Dati, looking forward to all oo. of those things, summer camps, Dati, etc. lahat ng pahayagan, merong literary section o magazine. At marami dyan kasi hindi lang naman si paring Nick Joaquin na ang dami niya. Marami. Sila Greg Bacabenta at mga by the way, nagsimula lahat sila ng mga jarista. Whether UST, UP, Ateneo, lahat Oo. sila ganun. At wala Greg na rin Brillantes. ganun. Greg Brillantes. Naku, ang galing din nun. Yan Makabenta, Oo. yan mga yan. Siyempre, Johnny Gatbunton. Johnny Gutbunton, mga ganun. Ronnie Diaz. Yan. Right. So, sino yung naging cabinet secretary ni President Marcos dating Johnny Tubera. Yeah, well, yeah. At saka yung asawa niya, si... Karima Pulutan Hindi, Tumora. Meron si... Mabigat Yung may-ari ngayon ng Steel Asia, yung anak niya yun eh. Oo. Yung anak, isa sa mga executive doon. Anyway, na senior moment ako. Magaling na writer din yun. So, ayun, tinutuloy pa rin ng Nick Joaquin Literary Awards to. Marami mga writers natin na naging magagaling na magagaling na public servants. Kablas, for example. Kablas, Kablas, At may mga iba, nagko-corporate na trabaho o kaya government, pero on the side, nagsusulat. Bilib ako na may oras sila at may discipline sila para sa ganun. para sa ganun. Actually, si Nick Joaquin, at the time na inabot ko siya, medyo may edad na siya, bilib ako kung kailan siya nagsusulat dahil paggabi, nandun siya sa... beer. At mahilig siya kahit ng mga kabataan na Kausap niya. Maraming mga journalist na nasa cabinet ng President Marcos. Although ang sabi niya, para siyang si Ernest Hemingway daw eh. Nagsusulat siya simula alas 5 madaling araw, hanggang alas 4. Tapos by the time matapos. happy hour, mga happy hour. alas 12. Somewhere in the world, mahilig yun eh. Somewhere in the world, it's 5 p.m. Sasabihin niya, alas 12 na, pwede na siyang mag-first drink. Tigil na siya ng pagsulat noon, pa-notes na lang. Wala nang ganun ngayon, bro. At, maraming doon sa, napag-uusapan. Frankie Sionil Jose, isa pa yun. Frankie Sionil Jose. Maraming ganyan na who went into government na magagaling. By the way, hindi ko tinapos yung announcement. August 28, i-announce yung mga nanalo dito sa Nick Joaquin Literary Awards 2025 sa Loxent Hotel. Yan sa Quezon City. Quezon City. Ayun. No. And is sponsored by the ALC Group at saka iba pang mga magagaling na mga sponsor. Alam mo, I cannot resist kung hindi kung buhay si Nick Joaquin ngayon. At ito, mga bagong writer. Itong nangyari kay General Torre, which is a cautionary tale ng isang mabilis ka masyadong umakyat, tumalon ka masyado sa piers mo, meteor ka, mahirap pala yung tumatalong ka sa ulo ng maraming mga baitang. Kasi pagdating mo doon, madali ka nang
At saka- hindi ka ganun kabihasa pa at Yes. Ang importante doon yung hindi ka pabihasa sa pangangailangan ng iyong trabaho. lalo na, let's face it, I mean, I know you don't want to talk about this, but there you go. He's a product of the PNP. Then, ang top PNP. brass is still those who graduated from the PNA. PNP. Guys na may mga backer, gaya si General Nartates. Maring kasama yun. Hindi ko marami. alam. Maaari, Mga maaari. ganun. And these are things na siguro hindi na-figure out ni Torre. General Torre dahil bago pa lang siya. At Yes. he was a creation of media, magaling sa public Yes. relations, social media, and It that came to a probably... point na catapulted. Yung mga ganyan, masusulat ni Joaquin yan. Yung mga ganyan. Yung, Mga ganyan na istorya. Madi-describe niya na... Istorya. In a manner na magugustuhan mo. Magugustuhan. Yan. Wow. Yan, importante Thank you na very much. workout na yan. Nick Well, we Joaquin- wish him well. Balay mo, maging SAR nga siya ng flood control. Yes. Nick Joaquin, Nick Joaquin, Literary Literary Awards. Awards, And of course, August we wish 28. everybody well. Sa pagdad. Oy! Ito Yun na! na. Ito, kailangan ikaw ang magdi-describe dito kasi hindi ko kaya i-describe yung mga ganito. Pare, ito yung mga suot ni Gregory Peck sa Yan. To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird. Ayan, nandun kami Yan. sa Nick Joaquin. Tingnan mo, maganda yung checkered na shirt, tapos Oo. naka-dark suit na ganyan. Parang abogado. O yan. Importante yan. Ito, magka-abogado ngayon to. Maraming mga gagawin na pag-uusap ito. Maliban Ngayon. sa pagpapak ng sardinas. At, Yan, yan. Walang iba. Ay, huwag ko kayong alis sapagkat nandito na po ang ating kaibigan, award-winning broadcast journalist. Pero sa ngalan po ni paring Joel Lacsamana at sa paring Conrad Donal, ito po yung kaibigan Jonathan De La Cruz nagsasabing hanggang bukas dito po sa ating programang Karambola sa DWIC. Samantala, Ito na nandito na siya, award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa Karambola. Hindi mo, Karambola. Karambola.